Max Protect formula. Helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Asan ba yun? Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ngayon ng Huwebes, 8 na ng Enero 2026. Sa ulo ng ACS Balita. 59 anyos na tatay pumasa sa 2025 bar exams matapos ang 11 beses na pagkuha ng pagsusulit. Andas ng Nazareno, in-upgrade, nilagyan ng manibela para sa traslasyon. Target collection ng Bureau of Customs tumaas ng halos 2% noong 2025. Bilang ng mga walang trabaho sa bansa nabawasan naman noong Nobyembre ng 2025 ayon sa PSA. Bulkang Mayon muling nagbuga ng lava kagabi. Higit 700 pamilya inilikas. At dalawa sa mga suspect na nag-viral na insidente ng pandurukot sa BGC. Aba? Nahuli na ng mga pulis. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. 6:06 ng umaga. Nag-uumapaw ang kagalakan ng isang 59 anyos na lalaki matapos na makita ang kanyang pangalan sa listahan ng mga pumasa sa 2025 bar exams na inilabas ng Supreme Court kahapon. Kwento ni Eduardo Rivera Regio. 11 beses na siyang kumukuha ng naturang pagsusulit. Talaga? Ibig sabihin ay kung taon-taon siya kumukuha ng pagsusulit, nag-umpisa siya ng 47 years old, ano?
At hindi sumusuko. Hindi sumusuko, Yun ang kainaman sa kanya. Matindi, oh. Pero, eto, Oo. 11 beses na siyang kumukuha ng naturang pagsusulit mula pa noong 1993. Aha. Matagal na, kumpatsero. Tagal na talaga. Batang-bata pa siya noon. Para maging ganap na abogado at sa wakas ay nakamit na niya ang tagumpay. Sabi ni Regio, bagamat ilang beses na siyang nabigo, pero hindi siya sumuko. Yun, never say die. Dahil alam niyang makakamit din niya ang inaasam na pangarap. Si Regio ay isa sa higit 5,000 bar takers na pumasa sa pagsusulit noong 2025. Samantala, inamin naman ng top notcher ng bar na si Jen Roniel Ray Timola Sanchez na wala siya sa bisinidad ng Supreme Court at sakay pa siya ng jeep nang makarating sa kanya ang magandang balita. Aba, talaga naman. Ano? Kwento nito, hindi niya inakalang magna number 1 siya sa pagsusulit at ang tanging nasa isip niya noong kumuha ng bar ay gagawin niya ang lahat para siya ay pumasa. Ayan. Si Sanchez ay nagtapos sa UP College of Law na nakakuha ng 92.70% na average sa pagsusuli. Ayan. Congratulations sa lahat ng mga bar passers. Yan. So pwede na silang magnotaryo, kumpatsero. Pwede na. Basta't susundin nyo lang kung ano yung mga patakaran talaga sa pagnonotaryo. Sa pagnotaryo. Pero marami sa mga bar passers natin, kumpatsero, ay nagtatrabaho na rin naman na. Totoo yan. Sa mga law firm. Halimbawa ay yung Divina. Divina Law. Law. Ay, ni Bok Ninong Nilo Divina. Chef. Chef. At saka- Kumusta ba? Ano ba ulam? Ano ba ulam? At Yan saka, sa Aurora. ayan, sa Aurora. Halimbawa, yung matinding Narvasa Ayan, Fortune Law Firm. Ayan, Ay, yung iba dyan ay mga, ang tawag doon, parang apprentice. Apprentice. Matagal na rin. Kaya nga yung... Yung bang parang legal? Ano ba yon? Parang legal? parang legal, parang abogado. Parang abogado. Ang tawag nila dyan sa kapag ikaw ay nagbasa ng legal thriller ni John Grisham, para lawyer. Para lawyer. Parang abogado. Parang abogado. may bukod bang kurso o tinatapos na para sa ganun? Wala naman, kumbatsero. Merong merong iba kumbatsero na habang hindi pa abogado, para Yun, legal. para legal. Habang hindi pa pumapasa sa bar. Pero meron din namang kurso kasi na legal management. Ayun, yun nga siguro yun. Legal management na parang leg worker yan eh. Nandun siya sa opisina. Ikaw nga, pumunta ka nga sa SEC. I-register mo nga ito. Kabawihin mo nga ito. Parang abogado na rin. Pero hindi pwedeng magnotaryo yun. Ayun, hindi pwede. Hindi pwede yun. Ha? Ano ba oras na? 6:10 ng umaga. Diyos maray na aga sa Indugabos mga Bicolano. Mata na nga mo, gising na. Nanguna ang Ateneo de Manila University bilang top performing law school sa 2025 bar examinations para sa mga paaralan at universidad na may mahigit 100 bar takers noong nakalipas na taon. Batay sa report ng Korte Suprema, nagtala ang Ateneo ng 98.11% passing rate, Yun. kung saan ay 104 sa 106 na first-time takers ang pumasa. Ay, ang tindi naman. So, ang hindi lang pumasa ay 4. Oo. Ay, hindi. Dalawa lang. Naku, yun ang masakit. Oo. Ang sakit nun. Doon sa dalawa na yun, ano? Makakantsawan yun. Talaga. Oo. Pamangalawa naman ang University of the Philippines na may 96.83% passing rate, habang pamangatlo ang University of Santo Tomas na may 96.3% at nakapag-produce ng 5 top 20 passers. Ang tindi. Sa mga law school na may 51 hanggang 100 examinees, nanguna ang Ateneo de Davao matapos makapagtala ng 100% passing rate. Yan. Sinundan ito ng De La Salle University Manila at Polytechnic University of the Philippines.
Pasok din sa National Top 5 Law Schools ang Dr. V. Orestes Romualdez Educational Foundation, Sa latest siguro. College of Law, na may 80.19% passing rate at siyang nag-iisang provincial law school Aba. na nakapasok sa top 5. Aba. Ayon kay Dr. Ano na nga ulit na to? Dr. V. Orestes Romualdez Educational Foundation President at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sa kanila. Bunga ito ng disiplinadong paghahanda, mahusay na mentorship ng mga guro at pagpapahalaga sa ethics and the public service. Ilan yung nag-examine sa kanila? Ay, hindi nabanggit, Hindi kumpatsero, binanggit. pero binaang sa percentage ay 80.19% passing yan. rate. Nakakatuwa naman. May nakasingit na Galing sa provincial. probinsya. Pasok sa top 5. Pasok sa top 5. Oo. Mabuhay kayo. Ang gusto natin kasi kumbatsero ay mas marami pang mga estudyante mula sa probinsya ang magningning sa ganitong mga eksaminasyon. Mabigyan sila ng break at yung kumbaga equal opportunities. Totoo. Hindi lang dito sa Metro Manila. Kasi ang nagiging labanan ay dahil sa saan ka ba natapos? Sa UP Manila. Okay na? UP Diliman. UP Manila, doktor yun. Oo nga pala. UP Diliman. Okay na. Okay ka na. Pasok ka na. Ikaw, saan ka ba nag-graduate? Sa Leyte po. Leyte. Upo ka muna doon sa... Hintay mo tawag. May mga ganun May mga ganun pong kumpanya. Mabutit napag-uusapan po ito. At siguro samantalahin na rin natin ang pagkakataon. Inuulit lang po natin, kapag kami bar exam, isa lang ang top notcher. Isa lang. Isa lang ang top notcher. Yung number 1 lang ang top notcher. Bakit may nagsasabi bang maraming top hindi, notcher? Yun ay para na rin sa mga nagsusulat ng balita. Ito top notcher nung 2025 bar exam. Siya ay pumang-lima. Ba't naging top notcher yung panlima? Isa lang yung top notcher. Bar placer yung iba. Bar placer. Yun. Maliwanag na yan. Maliwanag na yun. Mga, especially yung mga nagsusulat ng balita. Mga nagsusulat ng balita. Alas 6:14 na ng umaga, naimbag gabigat kada kayo amin na po, agring kayon, gising na. May ilang pagbabago sa andas ng Nazareno na gagamitin para sa traslasyon ngayon taon. Ayon sa pamunuan ng Quiapo Church, bukod sa meron ng manibela sa loob ng andas, ay ginawa na ring 4 ang gulong nito mula sa dating 3 lamang. Ito anya ay para mas maging stable at mabilis ang pagmamaniobra rito, lalo na sa mga masisikip na daan. Gayunman, nilinaw ng mga opisyal ng simbahan na wala pa rin itong makina. Kaya mananatili pa rin ang tradisyon kung saan manual itong itutulak ng mga deboto. Para naman makaiwas sa pag-moist ang salamin nito, tulad nung nakaraang taon, ginawang butas-butas ang likurang bahagi ng andas. Layo ng mga pagbabagong ito na mas maging maayos ang andas ng Nazareno at mapaghandaan ang inaasahang pagdagsa ng mga deboto sa traslasyon bukas. Alas 6:15 ang ating oras. Mayong buntag kaninyong tanan, mga Bisaya, mata na mabutiha, gising na ba kayo? Umarangkada na kagabi ang taunang pahalik sa Nazareno bilang bahagi ng tradisyon na kapistahan ito. Gabi pa lamang ng Martes at umaga kahapon ay nagsipagdagsaan na mga deboto na maagang pumila sa bahagi ng South Road sa Quirino Grandstand. Inaasahan naman na mas marami pang daragsang deboto ngayong araw hanggang bukas. Tulad ng nakagawian, bawal na ang direktang paghalik sa puon at sa halip tanging paghawak lamang at pagpunas ng panyo na krus at paa nito ang maaring gawin ng mga lumalapit. Nakaantabay naman ang mga tauhan ng Manila Police District, MMDA at mga medical personnel para tiyakin ang kanilang seguridad at kaligtasan. Nanawagan ng DOH sa mga deboto ng Nazareno na huwag nang sumama sa traslasyon at iwasang pumunta sa pahalik kung may sakit at mahina ang resistensya. Ayun, may qualification to Baka sabihin nyo dinidiscourage yung mga deboto na magpunta. Hindi. Ang sabi lang ng DOH ay
ay yung mga may sakit, sakit. at mahina ang resistensya. Ayon kay DOH Assistant Secretary Gloria Balboa, meron namang live stream at pwedeng doon na lang muna manood upang hindi na makapanghawa o mahawa pa ng virus. Kung hindi naman anya maiiwasan ay magsuot lang ng face mask lalo na ang may mga ubo. Una rito sinabi ng DOH na wala silang na-monitor na aktibong kaso ngayon ng super flu at lahat ng 20 naitalang kaso noon ay gumaling na. Tumaas ng 1.9% ang kabuang revenue collection ng Bureau of Customs noong nakaraang taon. Sa datos ng ahensya, pumalo sa 934.4 billion ang kanilang koleksyon mula Enero hanggang Disyembre ng 2025, mas mataas kumpara sa 931.046 billion sa 2024 revenue collection. Kasabay ito ng pagsulong ng reforma sa loob ng Customs sa ilalim ng liderato ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno at direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos. Sa datos, nakapagsagawa ng kabuang 1,024 enforcement operation ang BOC noong 2025 na nagresulta sa pagkakakumpiska sa halos 62 billion pesos na halaga ng mga smuggled at mga ipinagbabawal na produkto. Sa kabilang banda naman, kumbatsero, ang BIR pala nagpatupad na ng revamp o balasahan sa mga regional directors at assistant regional directors ng BIR. Marami-rami ito ating yung Mga naapektuhan. 11 yung mga binalasa na regional directors at assistant regional directors. Yan ay sa utos naman ni BIR Commissioner Charlie Mendoza. Susunod! Dito boy! Gaano ba karami ang nawala ng trabaho o walang trabaho sa paglilista ng PSA? Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. Achi Ahya, Mr. Jalamtang, Lakyam Chap Kauhun, 6:19 na umaga. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas,
at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Friday. Yahoo! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit mancha, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita! Alas 6:23 ng umaga, tuloy ang ACS Balita. Bumaba ang bilang ng mga walang trabaho sa Pilipinas noong buwan ng Nobyembre 2025. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, naitala sa 4.4% ang unemployment rate ng bansa na katumbas ng 2.25 million Filipinos na walang trabaho. Mas mababa ito kung ikukumpara sa 5% na naitala noong Oktubre 2025, nakatumbas naman ang 2.54 million na walang trabaho. Samantala, bumaba naman ang underemployment rate ng bansa sa 10.4% mula sa 12% noong Oktubre. Katumbas ito ng 5.11 milyong Pilipino na may mga trabaho ngunit tumihiling pa ng karagdagang oras sa trabaho o naghahanap ng iba pang karagdagang hanap buhay. Panibagong dome collapse pyroclastic density current o tinatawag na uson ang na-monitor ng PHIVOLCS sa bunganga ng Bulkang Mayon kagabi. Sa footage na inilabas ng ahensya, naitala ang paglabas ng lava sa bulkan dakong alas 6:36 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ayon kay PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, meron silang na-monitor na lava dome growth o makapal at malapot na lava sa ibabaw ng bulkan na naiipon at lumalaki. Una nang inihayag ng opisyal na ang nangyayari sa bulkan Mayon ay effusive eruption na maaaring tumagal ng hanggang 6 na buwan. Samantala, 700 pamilya o 3,500 kataong inilikas dahil sa paglala ng sitwasyon sa Bulkang Mayon. Galing ang mga ito sa 13 barangay mula sa lalawigan ng Albay, partikular ang mga nasa paligid ng bulkan sa mga bayan ng Malilipot, Kamalig at Ginobatan. Lilipad patungong Abu Dhabi si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak para personal na silipin ang pagkamatay ng isang overseas Filipino worker doon. Ayon kay Kakdak, darating siya sa Dubai bukas, Enero 9, para busisiin ang kaso ni Mary Jill Muya, 44 anyos, na natagpuang wala ng buhay sa loob ng kanyang kwarto sa Abu Dhabi noong December 31. Git ni Kakdak, hinihintay pa nila ang opisyal na release ng forensic report mula sa pulisya. Si Muya ay mula Haro, Iloilo at 2 dekada ng OFW sa Dubai. Ngunit batay sa Abu Dhabi. Ngunit batay sa mga record na hindi na nito nirenew ang kanyang membership sa Overseas Workers Welfare Administration mula pa noong 2022. Alas 6:26 ang ating oras. Buenos dias con todos mga Chabacano. Gising na ba kayo? Isang bangkay ang natagpuang palutang-lutang sa karagatang sakop ng Panglima, Sugala sa Tawi-Tawi. Ito po ay isang bangkay ng buhaya. Oy, tingnan nyo, baka may nabawas dyan, ha? Representative. Sa ulat, sumabit ang buhaya na tinatayang nasa 10.5 feet
ang haba sa tali ng isang bangka sa Barangay Look, Buntal. Ayon kay Barangay Chairman Bing Jahama, may sugat ito sa ulo na pinaniniwala ang tama ng bala. Posible rin anyang sa ibang lugar binaril ang naturang buhaya at napadpad lamang sa kanilang lugar. Sa ngayon ay inilibing na ito habang patuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad. Ng Soko. Biruin mo, sa pagpatay sa isang buhaya. May investigasyon. Ano bang, bawal bang ang mga buhaya ba tinuturing na endangered? Hindi ko nga matiyak. Halimbawa ganun, kung ikaw ay sasagpangin ng buhaya, may dala kang baril, barilin mo na. Barilin mo na. Alam nga naman, ano gusto mo? Ikaw yung lapain. Lapain ng buhaya o ikaw ang lumapas sa buhaya? Siya ang lapain mo. At alalahanin ninyo na ang buhaya ay niluluto rin at iniuulam. Oo, talaga. Talaga. Diyan sa Macau, di ba? Sa Macau, merong restaurant dyan na nag-o-offer ng mga buhaya. Oo nga eh. Sa bagay, dito rin yata. Kasama bakit na doon nung may nagpakain ng buhay? Buhay ba talaga to? Oo. Di ba kay dito rin Di ba meron ng ginagawang burger na gawa ang gamit dito lang sa may yan, nakakain ako minsan dyan sa may Wilcon. Sa Wilcon? Oo. Baka naman, baka mapamuebles yung Wilcon. Meron yatang... May burger house na pala Wilcon? May alagaan na pala sila ng buhaya. Ganun. Baka hindi Wilcon Commonwealth dun. Baka hindi yung masyadong malalaki na mga malili. Parang, tawag doon? Cultured. Parang yung mababait na buhay. Baby crocodiles. Saka yung talagang tinatarget ng iba yan para dun sa balat. Yung balat. Yung balat ginagawang sapatos. O kaya ay bag. O kaya ay t-shirt na nagiging lakos. Yun na nga. At isinusuot ng isang pulis. Ayun. Balat ba ng buhaya yun? Kasi ang mahal Napakamahal? Pangamahal ng sapatos Arestado ang dalawang suspect na huli sa aktor ng isang viral video na nandukot ng wallet mula sa bag ng isang sibilyan sa Bonifacio Global City sa Taguig City. Dinampot ang mga suspect habang naglalaro ng Caray Cruz noong magsagawa ng routine foot patrol ang mga pulis sa barangay Fort Bonifacio. Bukod sa pagnanakaw, nakuha rin mula sa mga suspect ang dalawang sachet ng shabu. Wanted naman ngayon sa mga pulis ang isang babae na nakitang nagnakaw ng mga accessories ng imahen ng Nazareno at Santa Marta sa San Guillermo Parish sa Bacolor, Pampanga. Kinumpirma ni Father Ted Valencia, kura paroko ng simbahan, ang insidente matapos silang suriin ang CCTV footage kung saan ay malinaw umanong nakita ang mukha ng suspect na tilaan niya wala sa tamang pag-iisip. Natuklasan ang pagnanakaw nung nakaraang Martes habang inihahanda ang mga imahen para sa pista ng Nazareno ngayong Biyernes. Hindi na naglabas ng opisyal na listahan ng mga ninakaw na gamit ang pari. Gayunman, ayon sa isang church worker na wala sa imahen ng Nazareno ang koronang tinik na yari sa kahoy, peluka at pulang velvet na sinturon. Nawawala naman sa Santa Marta ang peluka, tiara, kasuotan, panyo, mga susi at hikaw. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Ay din po Balita. sa mga taga-barangay CAA BF International Las Piñas. Barangay CAA BF International Las Piñas City. Nandiyan po ang ating kasamang si Sherwin Alfaro at mga katropa niya sa Pride Detergent at namimigay pa rin po ng salapi. Ayan. Ano dapat yung gawin? Abay, lakasan nyo ang inyong mga radyo o kung kayo may nanonood ng telebisyon, tawagin nyo yung atensyon ni Sherwin. Ayan. At na kayo magkamit ng limpak-limpak na 1,000. At syempre, yung pinaka-importante, yung kailangan ng 4 na tao para mabuhat ang ating mini component. Ano ba ang ating... Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H mini component? Eto na! Ayun. Ating word
the day ay Traslasyon. Ayan, huwag kayong magkakamali Walang N yan. Walang N. Hindi yan translasyon. Traslasyon. Akala ko, traslasyon lang. Walang N. Traslasyon. Hindi. Walang N dun sa trans. Hindi translation. Hindi yan translation. Hindi pagliliwat. Hindi pagliliwat yan. Traslasyon. Traslasyon. Ayun. May word talagang traslasyon. Oo, meron Yun talaga. ay talagang itinawag doon. Oo, yun talaga ay sige, mamaya ay ipapaliwanag ni Jeric dito, Jeric, kung ano ang origin ng traslasyon. Ayan. Sandali po lamang, oras po natin. Achi, ahya, Mr. Jalom Tang, Lakyam Samdihon, 6:32 ng umaga. Balitang makatotohanan.